Si Vanquish, na binawi ang kanyang talong mula sa tiyan ni Sari, ay nabanggit na dapat piliin ni Sari ang kondisyon ng dugo sa susunod na pagkakataon. Tumalsik ang dugo mula sa sugat ng matuno ang talam, na bumagsak ang pulang-pula sa lupa. Sa pagtatanong sa pagiging epektibo nito, nalaman ni Vanquish na maaari na ngayong gamitin ni Sub-Zero ang lahat ng galit ni Sari sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang pangalan. Isang nagulat na Sari ang lumingon sa pinanggalingan ng boses, para lamang umiwas sa isang espadang nakatutok sa kanyang mata. Ang galit na pag-atake ni Sari ay hindi nakuha habang umiiwas si Sub-Zero, na nagdulot ng sunod-sunod na mga insulto at panibagong pag-atake. Si Sub-Zero, na natatakot, ay nagtanong sa pagpupursage ni Sari. Si Sari, na umuubo ng dugo, ay mariing inakusahan si Sub-Zero na hamarang sa pinto at naging sanhi ng pagkamatay ni Kunisaki, isang pahayag na ikanalitaw ni Sub-Zero, na ang mata ay kumikinang ng masama habang tinututulan niya na si Kunisaki ang naging agresor. Si Sari, na tumatawa ng baliw, ay idineklara na ang pagkamatay ni Sari ay walang kabuluhan, sa paniniwalang ang kanyang pagkawala ay hindi mapapansin at hindi mapalampas. Malungkot na tinitigan ni Sub-Zero si Sari, na nagpahayag ng kanyang kawalan ng silbi. Si Sub-Zero, nakakunot ang mga kilay, nakapikit. Ang kanyang maraming kulay na mga mata ay nagliliyab, siya clenched kanyang ngipin, fueled sa pamamagitan ng utos ni Vanquish upang palabasin ang kanyang puot. Siya ay umungal kay Sari upang itigil ang kanyang kalokohan, ang kanyang katawan ay sumabog sa isang maningning na kinang ng bahaghari. Sa galit na galit, si Sari ay sumugod, may espada sa kamay, ngunit sinalubong ni Sub-Zero ang pag-atake, nakakuyom ang kamao, nabasag ang talam sa isang malakas na suntok. Nalilito, pinagmasdan ni Sari ang pagdikit ng kamao ni Sub-Zero sa kanyang mukha, na nagpabagsak sa kanya. Ang liwanag ng bahaghari na nagniningning, si Sub-Zero, na puno ng puot, ay muling hinampas, na inilunsad ang katawan ni Sari ng mataas sa hangin, na tumama sa gusali ng may matunog na kalabog. Ang shockwave ay nagpalubog kay Sari patungo sa bubong. Ang kanyang kasamang kulay abo, na nakasuot ng sando na may pattern ng sapot ng gagamba, ay natakot habang si Sari ay bumagsak, ang kanyang nakakatakot na tingin ay nakatuon kay Sub-Zero. Kumikislap ang liwanag ng bahaghari sa paligid ng nakakuyom na figure, ang kanyang mukha ay malungkot. Ang abuhing bully, na nasaksihan ang kanyang nabugbog na kasama, nalaglag ang mga ngipin, duguan ang mukha, luhod, nakaukit ang takot sa kanyang mukha, pinag-iisipan ng single punch power ni Sub-Zero. Sub-Zero ang sumulong, dahilan upang bumangon at masusing nanunood ang abuhing bully. Habang papalapit si Sub-Zero, ina-activate ang Ashen Threads, mabilis na binalot ng bully ang katawan ni Sari at inilunsad siya sa kalye. Tumigil si Sub-Zero, napansin ang pagbagsak ng bituin mula sa bulsa ni Sari. Nag-igting ang mga ngipin, hinayla pa ng abuhing bully si Sari sa kalye. Sa pagmamasid sa kanilang pagtakas, ang bahaghari ni Sub-Zero ay kumupas, napalitan ng sorpresa. Tumakas lang ba sila? Pasigaw niyang tanong. Ang lalaking may uban, na nabiglas sa lakas ng suntok, sa kabila ng mababang antas ni Sub-Zero, ay nagmamadaling bumaba sa kalye, hinayla ang katawan ng kanyang kaibigan gamit ang Ashen Threads. Pinanood ni Sub-Zero ang kanilang pag-urong, napansin ang silhouette ni Vanquish sa kanyang anino. Namangha ang may uban na lalaki sa kapangyarihang ipinagkaloob kay Sub-Zero. Si Sub-Zero, isang bahaghari na kumikinang sa kanyang mga mata, ay bumantong hininga at lumuhod, nagtatanong kung sa wakas ay tapos na. Nagpahayag siya ng tagumpay, isang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang bituin sa lupa, isang butas sa dingding, at ang hateng katawan ni Kunisaki sa madilim na eskinita. Iniisip niya kung ano ang gagawin. Ang liwanag ng madaling araw ay nagsiwalat ng eksena sa ilang nagulat na mga pulis, ang isa ay kumukuha ng litrato. Tatlong lalaki ang nakatayo sa ibabaw ng katawan, ang mga pulis ay napagpasyahan na ito ay malamang na hindi isang tao, na nagmumungkahi ng isang hindi makamundong nilalang. Napalingon sila sa tunog ng papalapit na mga yabag. Si Haka Rangji, na nakaitim na suit, ay dumating, mabilis na tinasa ang lugar para sa mga hindi makamundong palatandaan. Nakangiting ngumiti ang blonde habang masayang sinalubong siya ng mga pulis. Hinayla ng mga lalaki si Rangji palapit, ipinakita sa kanya ang larawan ni Kunisaki Sharo.
Kinilala ni Rangji ang bronze player sa pag-aakalang mas mataas ang ranggo ng pumatay kaysa sa silver para madaling makapagpadala ng isang bronze player. Habang sinusuri niya ang card, isang boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, napansin ang nanginginig na kaluluwa, ngunit hindi ang sarili niya. Nanlaki ang mga mata ni Rangji nang lumitaw sa tabi niya ang isang napakalaking Golden Knight. Tinanong niya kung si Elwog. Ibinaba ang kanyang ulo, ibinigay ni Rangji ang kanyang ID sa pulisya, na binibigyang diin ang pangangailangan na mahuli ang kriminal at maiwasan ang pag-aaway ng mga manlalaro. Bumagsak ang kanyang mukha nang lumitaw sa kanyang isipan ang itim at pulang tarangkahan, na nagpapaalala sa kanya ng kanilang ibinahaging misyon, pagsira sa mga tarangkahan. Tumingala siya sa holographic countdown sa kalangitan, 21 oras, 48 minuto, 18 segundo ang natitira. Kailangan nilang kumilos bago umabot sa 0 ang orasan. Nag-tick down ang countdown. Samantala, sa isang walang laman na barong-barong ng Sub-Aro, pinadilim ng mga anino ang mukha ni Rangji habang sabik siyang naghihintay para sa Sub-Aro, na napansing umaga na. He checked his phone. Rangji checked his phone, surprised to find unread messages. Nanlaki ang kanyang mga mata sa isang 2 oras na balita, bronze player murdered by fellow player. Nakita niya ang larawan ni Kunisaki, na kinikilala siya at ang kumpanyang nanlilibak kay Sub-Aro. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, naalala ang Golden Gate na lumitaw malapit sa kanyang kapatid. Nagdududa siya na siya iyon. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na matingkad na dilaw habang ang kanyang kamao, na kumikinang ng matindi, ay nabasag ang kanyang aparador. Nang gigigil ang mga ngipin, tumayo siya, isang galit na dilaw na apoy sa kanyang tingin, iniisip ang kawalan ng kakayahan ni Sub-Aro na maging isang manlalaro. Pumasok siya sa punong tanggapan ng Shigawa City Players Association, ang opisyal na organisasyong Hapones na namamahala sa mga nagising na manlalaro at gate. Mangha si Sub-Aro sa nakakasilaw na liwanag na fountain at sa mga tao. Pinagmasdan niya ang mga manlalaro sa paligid niya, pagkatapos ay lumapit sa window ng pagpaparehistro. Masiglang bumati sa kanya ang isang nakangiting kulay rosas na buhok na nakasuot ng unipormeng esmeralda, binati siya sa paggising at nag-alok na irehistro siya. Sumang-ayon si Sub-Aro, na nakahawak sa kanyang siko. Naalala niya ang batas na nag-aatas sa mga manlalaro na magparehistro upang lumapit sa mga gate, dahil ang pag-level up ay posible lamang sa loob ng mga ito. Nakakita siya ng isang advertisement ng pagpatay na nagtatampok kay Kunisaki, na napagtanto na ang kaganapan kahapon ay isang tunay na pagpatay, malamang na kinasasangkutan ng isang manlalaro ng gold rank. Isang nakakatakot na ngisi ang bumungad sa kanyang mukha habang inilarawan ang baliw ng ngiti ng kanyang kapatid. Kung si TGA, nangako siyang papatayin. Nagpasya siyang lupigin ang pinakamaraming gate hanggat maaari para ihanda ang sarili. Siya stared impassively sa babae, ang kanyang puting guwantes na mga kamay gesturing animatedly. The girl explained the 3 main points: capturing gates increases level, higit pang mga bituin ay katumbas ng mas mataas na kahirapan, at ang mga nahuli na bituin ay maaaring i-convert sa pera. Si Sub-Aro ay matamang nakinig, sa wakas ay naunawaan ang sistema. Naglagay siya ng isang bituin sa counter, humiling na i-convert ito sa pera ang bituin mula sa kanyang umaatake. Napagtanto niyang siya ay walang pera at kailangan niyang ipagpalit ito ng mabilis. Ang batang babae, na sinusuri ang bituin ng may galit na intensidad, ay humingi ng paumanhin at nagtanong kung saan niya ito nakuha. Si Sub-Aro, takot na takot, ay kinakabahang pinagsalikop ang kanyang mga daliri, ipinaliwanag na nagising siya kahapon at agad na nakasalubong ang gate. Ipinaalam niya sa kanya na ang mga hindi rehistradong manlalaro na pumapasok sa mga gate ay nahaharap sa 5 taon ng sapilitang paggawa o 1,000,000 yen na multa. Napaatras siya, nanginginig sa pag-asam ng 5 taong mahirap na paggawa. Ikinalulungkot niya ang kanyang kawalang ingat, hindi alam ang kalubhaan ng krimen. Sa sobrang takot, iniisip niya kung ano ang gagawin. Samantala, sa isang mataas na gusali na may istasyon ng pulisya, tumingala ang isang empleyado, na nagulat nang makita si TGA, na nakabilog na salaming pang-araw at isang itim na fur coat, na nakatitig sa kanya. Napangiti si TGA, na napansin na 3 gold rank na manlalaro lamang ang umiiral sa Japan. Tinanong niya kung maaari siyang tumulong.
Natigilan si Rangji habang nagtatanong ang TGA tungkol sa pagpatay kahapon, partikular na nagtatanong kung sino ang dapat kontaken tungkol sa ebidensya at mga saksi. Tinanggal ang kanyang salaming pang-araw, ngumiti si TGA, na nagsasabing may kailangan siyang kumpirmahin. Sumikat ang sikat ng araw sa headquarters ng Players Association. Si Sub-Aro, na tumanggap ng 1,000,000 yen, ay namangha sa kabuuan, sa wakas ay matagumpay na nailipat ang pera. Ang kulay rosas na batang babae, na napansin ang takot ni Sub-Aro, ay sumandal sa counter, na nagpapaalala sa kanya na ang hindi rehistradong mga seizure sa gate ay mga kriminal na pagkakasala. Nakangiting malawak, nag-anunsyo siya ng exception. Si Sub-Aro, magkahawak ang mga kamay, walang emosyong tumitig ngunit may bahagyang ngiti sa kanya. Siya ay lubos na nagpasalamat sa empleyado, na kinikilala ang likas na panganib. Sa pagsuri sa kanyang telepono, binanggit niya ang mga halaga ng palitan ng bituin, 1,000,000, 1,000,000 yen, 2, 3,000,000, 3, 10,000,000, 4, 30,000,000, 5, 100,000,000. Pinag-isipan niya ang potensyal na kayamanan, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata, napagtanto na ito ay kasalukuyang panaginip lamang, na nangangailangan ng panganib sa kanyang buhay. Nagpasya siyang maghanap agad ng gate. Tumigil siya, napansin ang isang tindahan ng damit at isang hair salon. Matapos isaalang-alang ang dalawa, pinili niya ang hair salon. Sinuri niya ang kanyang suot na tracksuit, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at may kumpiyansang pumasok. Isang nakangiting hairdresser at consultant ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang 1,000,000 yen ay mabilis na bumaba sa 875,000. Nagpaalam sila sa kanya, nagpasalamat sa kanyang pagbili. Gamit ang bagong gupit, asul na kamiseta, at bagong pantalon, isang masayang Sub-Aro ang namasyal sa mga butik at tindahan ng damit. Umupo siya, isang tasa ng kape at papel sa harap niya, humingi ng paumanhin ang waiter sa paghihintay. Sumandal si Sub-Aro, nakapikit, may kontentong ngiti sa kanyang mukha. Natuwa siya sa kanyang kauna-unahang bagong damit at gupit. Sumandal siya, iniunat ang kanyang mga binti, tinatamasa ang kanyang kauna-unahang karanasan sa kafe. Nakangiting sinipsip niya ang kanyang caramel macchiato, ninanamnam ang tamis. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata sa sobrang sarap. Nilinggan niya ang maliwanag na silid, ang malalaking bintana nito ay nagpapakita ng iba pang mga tindahan. Ang mga alaala ng nakaraang pambubuli, mula sa mga magulang, kapatid, at paaralan, ay sumagip sa kanyang isipan. Napangiti siya ng mahina, tinitigan ang kanyang kape, napagtantong nakaramdam siya ng kalayaan sa unang pagkakataon. Hinawakan niya ng mahigpit ang baso, nagbabalak na agad na maghanap ng tarangkahan pagkatapos nito, pagkatapos ay bumalik para sa isa pang inumin. Napuno ng kumpiyansa ang kanyang mga mata. Siya ay isang manlalaro. Pagkatapos, nanlamig siya sa takot. Tumabi sa kanya si TGA, nagliliyab ang kanyang dilaw na aura. Ang nakakalokong ngiti at pagbati ni TGA ay nagpadala ng butil ng pawis sa mukha ni Sub-Aro. Ang nakakatakot na tingin nito ay napatitig sa kanyang kapatid. Tinawag siyang uod ni TGA. Dahil sa takot, napagtanto ni Sub-Aro na natagpuan siya ng TGA, nagtataka kung bakit siya naririto. Ang pagtakas ay tila ang tanging pagpipilian niya. Inabot ni TGA ang isang kamay, nabasag ang salamin. Inabot niya si Sub-Aro, na sumisigaw at nagmamadaling umalis. TGA lunged, basagin mas maraming salamin. Si Sub-Aro, na puno ng puot at takot, ay lumingon ng hawakan ni TGA ang kwelyo ng kanyang shirt, hinayla siya sa mga labi. Si TGA, na nakangisi ng baliw, ay kinaladkad si Sub-Aro patungo sa labasan, ibinato siya ng pilit. Bumagsak si Sub-Aro, bumagsak sa mga kotse, umubo ng dugo. Nakita niya ang isang babae at bata sa isang enador, binalot ng takot ang kanyang mukha. Napasigaw ang babae habang si Sub-Aro ay sumugod sa kanya, ang kanyang sanggol ay sumasali sa malakas na pagiyak. Itinikom ni Sub-Aro ang kanyang mga ngipin, iniunat ang kanyang mga kamay upang gamitin ang kanyang kakayahan. Natigilan ang TGA, nagulat nang may mga dagwang sinulid na bumaril mula sa mga kamay ni Sub-Aro. Ibinalot niya ang mga sinulid sa mga nakaparadang sasakyan, pinabagal ang kanyang momentum malapit sa babae at bata.
Nag-transform ang dugo sa mga lubad, na nagpapahintulot sa kanya na huminto sa tamang oras. Tumabi siya sa takot na babae, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata habang yakap-yakap ang anak, halata sa mukha nito ang takot. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, tahimik na umiiyak, pagkatapos ay tumakas, iniwan ang endador. Sumigaw si Sub-Zero para makalayo siya sa lalong madaling panahon. Habang siya ay nakatayo, ang mga sinulid ay kumupa sa isang likidong anyo, at isinumpa niya ang kanyang walang katiyakang sitwasyon. Nilingan niya ang TGA na dahan daw ang papalapit, napapaligiran ng nagniningas na dilaw na apoy. Mahinang tawag ni TGA sa pangalan ni Sub-Zero, nakakunot ang ngungunit nakangiti. Nagpahayag siya ng hindi paniniwala na si Sub-Zero ay talagang naging isang manlalaro. Duguan ang mukha ni Sub-Zero habang nakadikit ang kanyang mga ngipin, naghahanda na harapin ang kanyang kapatid. Pinandilata ni Sub-Zero ang kanyang kapatid, may halong kawalang kasiyahan at takot sa kanyang mga mata. Siya ay isang level 1 na manlalaro na nakaharap sa isang gold rank na kalaban. Hindi siya makapaniwala na nahanap na siya ni TGA. TGA, walang ngipin, ay muling nilamon ng dilaw na aura, na nagbabantang papatayin siya. Si Sub-Zero ay nakatikom ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng bahaghari. Pinatibay niya ang sarili, isang maraming kulay na aura ang bumungad sa kanya. Isa lang ang pagpipilian niya. Sa paligid nila, bumusina ang mga sasakyan dahil sa traffic. Isang babaeng driver, nakakunot ang noo, nagtaka tungkol sa pagtigil. Napansin niya ang mga taong tumatakas, pagkatapos ay tinanong niya ang isang lalaki kung ano ang nangyayari. Sigaw niya na nagrebelde si TGA. Ang babae, na natatakot, ay nagtanong kung ito ay ang gold rank player. Hinimok siya ng lalaki na iwanan ang kanyang sasakyan at tumakbo. Si Sub-Zero at TGA ay nakatayo sa tapat ng isa't isa, ang kanilang mga enerhiya ay nagsasalubong. Sumigaw ang lalaki na malapit nang magulo ang lahat. Ngumisi si TGA sa kapatid na nagngangalit ang ngipin. Mukhang nagulat si TGA sa direktang pakikipag-usap ng lalaki, na pinagmamasdan ng kanyang kapatid mula sa ilalim ng kanyang mga kilay. Si Sub-Zero, na nakalabas ang kanyang mga ngipin, ay nagtanong kung paano siya natagpuan ni TGA. Humalaklak si TGA, pagkatapos ay sumugod, tinutukan ng kamao si Sub-Zero, na umiwas. TGA told him to figure out it himself. Tumalon pabalik si Sub-Zero, nakasimangot at naglabas ng mga ngipin. Nahulaan niyang ginamit ni TGA ang GPS ng kanyang telepono, isang walang ingat na galaw pagkatapos maglipat ng pera. Tinanong ni TGA kung ano ang ibig sabihin nito, pagkatapos ay ginamit ang kanyang golden glove skill, ang kanyang mukha at kamay na nakasuot ng gold armor. Ngumisi siya, idineklara ang nalalapit na kamatayan ni Sub-Zero. Nanlaki ang mga mata ni Sub-Zero sa gulat at takot sa biglaang pag-atake. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na kulay bahaghari habang siya ay nakakunot ang noo, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata, itak na inaabot si Vanquish, ang kanyang palaging kasama. Tinanong niya kung may pagkakataon ba siya. Nandoon si Vanquish. Isang ngisi ang sumilay sa mukha ng lalaki, na nagpapakita ng matatalim ng ngipin. Ipinaliwanag niya na ang pagmamanipula ng dugo ay isang kasanayan na nagpapahintulot sa isa na i-convert ang MP sa dugo, pagkatapos ay kontrolin ito. Nagbabala siya na ang paggamit ng force ng walang ingat ay mabilis na maubos ang mga istatistika. Sub-Zero, HP sa 132-173 at MP sa 119-131, nakatayo na nakapikit, nababalot ng bahaghari na enerhiya. Idineklara niya ang kanyang determinasyon na mabuhay, binuksan ang kanyang mga mata naglalabas ng liwanag ng bahaghari at nakatuon lamang sa kaligtasan. Ngumisi ang lalaki, lumalabas ang kanyang status indicators, ARX Sub-Zero, Vampire Levy 1, HP 132-173, MP 119-131, STR 36, Health 20, SPD 36, Senador 31, LCK 35. Sa tapat niya, TGA, isang kontentong ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi at nababalot ng dilaw na apoy, ipinakita ang kanyang mga estatistika. Eric TGA, Golden Knight Levy 23, HP 562-560 seconds, MP 220-220,
STR 153, Health 122, SPD 120, Senador 128, LCK 101. Nakasandal sa likod, iniwagayway ng blonde ang kanyang armored arm, sumisigaw na malapit ng mag-airborne ng lalaki. With a crazed smile, nagpakawala siya ng golden punch skill. Sumakit ang pag-atake kay Sub-Zero, na kumpiyansa na kumunat ang noo. Napanood ng TGA ang isang napakalaking pagsabog. Nakangiting umiwas siya sa lumilipad na abo at aspalto. Biglang natigilan ng lalaki, nanlaki ang mga mata sa gulat nang makita niya ang kanyang kapatid na pumapaitaas sa itaas niya sa bloody threats, lumingon. Pinag-isipan niya ang kulay abong lalaki at ang kanyang sea webs, pakiramdam na mapalad na nasaksihan ang kasanayang iyon. Napagpasyahan niya na oras na para gumamit ng katulad na taktika, ngunit sa pamamagitan ng pagmamanipula ng dugo. Lumitaw ang TGA sa likod ng airborne figure. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang kapatid, nakataas ang kamao, nakaukit sa mukha ang isang nakasimangot na mukha, na nagpapahayag na huli na. Si Sub-Zero, nagkayam ang mga ngipin habang nakasara si TGA, iniunat ang kaliwang kamay. Isang madugong sinulid ang lumitaw, hinayla siya paitaas, na halos umiwas sa isang mapangwasak na suntok. Paglapag, pinanood ni Sub-Zero ang kamao ni TGA na dumurog sa aspalto, na nagpapadala ng mga tipak na lumilipad. Namangha ang lalaki sa kapangyarihan ng kanyang kapatid, na pagtanto kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Bumangon, tinitigan ni TGA ang kanyang kapatid, nagtatanong kung ang kasanayan ay kumukuha ng dugo mula sa kanyang mga kamay. Pinag-isipan niya ang mga implikasyon ng malayang paggalaw at pagmamanipula ng bagay, iyon lang ba ang mayroon? Sumisigaw ng kalokohan, sinisingil niya, na naglalayo ng mabilis at mapagpasyang strike. Si Sub-Zero, isang dagwang ambon na umiikot sa paligid niya, ay galit na damilat. Tinakpan ng ambon ang kanyang mukha. Biglang huminto ang misteryo, humarap sa isang dagwang smokescreen. Nakatayo siya sa loob ng usok, ang kanyang advance check. Ang pagkagulat ay bumalatay sa mukha ng lalaki habang ini-scan niya ang kanyang paligid. Iniisip kung ito ay isa pa sa mga kakayahan ng kanyang kapatid. Biglang, nilamon ng bahaghari na apoy, si Sub-Zero ay lumitaw sa likuran niya, nakakunot ang noo. Ang mapang-akit na mga mata ng lalaki ay kumikinang sa nagbabagong kulay. Desperado niyang sinubukang alalahanin ang mga pananakop na salita, ang mga alaala ay bumabaha pabalik. Itinulak siya ng kanyang kapatid palayo sa ginintoang pinto, pagkatapos ay mapanuksong hawak ang nagresultang kapangyarihan. Si Sub-Zero, nakakuyom ang kamao, nagngangalit ang mga ngipin, inilabas ang kanyang puot. Nang lumingon si TGA, bumangga ang kamao ni Sub-Zero sa kanyang dibdib. Nanlaki ang mga mata ng blonde sa pagkabigla habang tinitigan siya ni Sub-Zero nang may walang humpay na kumpiyansa. Napangiwi ang lalaki, ang matinding kirot na bumaril sa kanyang kamay, lahat ng daliri niya ay nabali. Hawak-hawak ang braso niyang nasugatan, napasigaw siya, naalala ang pakikipaglaban kahapon sa mga maton. Napatay niya si Soatari sa isang suntok, ngunit napatunayang hindi ito epektibo laban sa TGA. Bumagsak ang kanyang HP sa 129-173. Ang kulay ginto ay winalis ang kanyang nakabaluti na kamay sa tiyan ng kanyang kapatid, na nagsasabi na si Sub-Zero ay tumama sa ilalim. Napabalikwas si Sub-Zero, nakaukit ang takot sa kanyang mukha habang nakatingin sa nakanganga na sugat, umaagos ang dugo. Bumaba ng 20 ang kanyang HP. Pagharap sa TGA, napahawak siya sa kanyang tiyan, umaagos ang agos ng dugo. Bumagsak ang kanyang HP sa 12-173. Napuno ng gulat at kilabot ang kanyang mga mata. Ngumisi ang blonde, inabot ang ulo ng kapatid, nangako na hindi na muling tatakas si Sub-Zero. Natigilan ang lalaki, nanlaki ang mga mata habang ang matatalim at madugong talam ay lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Napaatras si TGA, nagalit, sa paniniwalang may ibang ginawa si Sub-Zero. Si Sub-Zero, tumugtog ang mga ngipin, bumangon, naglalaslas ng kamay, nag-uutos sa kanyang dugo sa isip. Nagulat ang blonde nang lumabas ang mga pulang spot sa harap ng kanyang mga mata, ang dugo ni Sub-Zero, na naging ambon, na tinatakpan ang paningin ni TGA. Ang pagpapalawak ng kanyang dagwang palad, si Sub-Zero, gamit ang pagmamanipula ng dugo, ay itinuro ang mga talam patungo sa kanyang kapatid.
Natigilan si TGA sa gulat. Nagliliyab ang galit sa kanyang mga mata, tumayo si Sub-Aro, nakalahad ang kamay, kinikilala ang limitadong bilang ngunit ang talas ng kanyang mga talam. Malawak na ngumisi si Mystery, ipinaliwanag ang madilim na ekspresyon ng blonde, habang ang mga blades ay hindi nakakapinsalang nagkalat. Dagdag niya, sa mahinang boses, kalokohan. Tumayo si Sub-Aro, nakaunat ang braso, nababalot ng takot ang mukha niya. Naguguluhan siya sa hindi nasaktan na estado ng kanyang kapatid, isinasaalang-alang ang bilis ng blonde, ang kanyang kapangyarihang makabasag ng aspalto, at ang kasalukuyang hindi epektibong pag-atake ng talam. Napagtanto niya na ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng TGA ay nasa ibang antas. Ang blonde ay sumulong, dumudurog ng mga kristal ng dugo sa ilalim ng paa. Ang mga iniisip ni Sub-Aro ay napunta sa Rainbow Door kahapon, ang kanyang mahirap na paglalakbay upang maging isang manlalaro, at ang kanyang mga kasanayan, na ngayon ay tila hindi sapat. Isang maitim na anino ang bumungad sa kanyang nakakatakot na mukha. With a crazed smile, nagtaas ng kamay si TGA sa ibabaw niya. Alam ni Sub-Aro na hindi siya mananalo. Ang blonde ay may sensi ng pinag-aralan ng kanyang kapatid, inaasahan ang pagtaas ng kahirapan habang ang mga kasanayan sa pagmamanipula ng dugo ay sumulong. Inabot niya ang ulo ni Sub-Aro. Si TGA, na humahawak sa buhok ni Sub-Aro ang kanyang mukha na walang emosyon ay nagpasya na oras na para tapusin siya. Pagtaas ng ulo ni Sub-Aro, itinutok ng blonde ang kanyang ginintoang kamao, balak siyang patayin. Isang maliwanag na dilaw na liwanag ang sumasalamin sa takot na mga mata ni Sub-Aro. Sa isang dagandong, tumama ang TGA. Isang shockwave ang sumabog, na tumama sa target nito. Natigilan si Sub-Aro, ang aspalto sa likod niya ay napunit mula sa lupa sa malalaking tipak, nilamon ng tumataas na alikabok. Tumingin si TGA sa kanyang kapatid. Sinalubong ng tingin ni Sub-Aro na umuubo ng marahas. Naaninag niya na ang bilis at lakas ay walang saysay. Nanlaki ang mga mata ng blonde sa pagkagulat, ang HP ng Sub-Aro ay 5 173rds, MP 77 131st. Sa mga labi, tinitigan ni Sub-Aro ang kamao ng kanyang kapatid, nakapatong sa dagwang bola sa kanyang dibdib. Pinag-isipan niya ang mga implikasyon ng lambot at lagkit. Bakas sa mukha ni TGA ang takot habang sinusuri ang dagwang bola, sinusubukang intindihin ang sensasyon. Inihambing niya ito sa isang boxing glove o isang mahigpit na splint. Sa pagtanggal ng kanyang kamay, napagtanto ng blonde na nasipsip ni Sub-Aro ang impact na parang airbag. Pagtaas ng kamay, laking gulat niya nang makitang nakadikit sa palad niya ang buong dagwang bola. Si TGA, nabihag, ay nagwagayway ng kanyang kamay, ngunit ang sangkap ay nanatiling matigas ang ulo na nakakabit. Nahirapan ang TGA na maunawaan ang kalikasan ng substance at ang kanyang kawalan ng kakayahan na alisin ito. Si Sub-Aro ay matamang nanood, iniisip ang malagkit na gum, na natiling pare-pareho ang kanyang pagganap. Galit na sigaw ni TGA, nagtatanong kung nagbibiro si Sub-Aro. Ang MP ng Sub-Aro ay bumagsak sa 45 131st. Ang blonde, nagulat, ay nakakita ng maraming dagwang bola na nakapalibot sa kanya. Nakilala ni Sub-Aro ang mahalagang sandali. Nababalot ng apoy ng bahaghari, iniunat niya ang kanyang kamay, alam na ang pagmamanipula ng dugo ay tumagal lamang ng 10 segundo. Manipis ang mga labi ni Sub-Aro, tumutulo ang pawis sa kanyang mukha habang kumikinang ang kanyang mga mata. Ginamit niya ang kanyang buong MP. Ang blonde, gulat at nakangisi, ay sinubukang protektahan ang sarili mula sa bumubulusok na dugo. Nilalayo ng Sub-Aro na i-immobilize ang TGA habang kumakalat ang malagkit na substance. Nagmura ang blonde, hindi maalis ang nakakapit na sangkap, napagtanto na ang kasanayan ni Sub-Aro ay mas seryoso kaysa sa inaasahan. Sinipa niya ang isang bato, isang masakit na sigaw ang kumawala sa kanyang mga labi, habang dahan-dahan siyang lumapit kay Sub-Aro, ang pangalan ng kanyang kapatid sa kanyang mga labi. Nag-igting ang mga ngipin, nag-aalab ang puot sa kanyang mga mata, tumayo si TGA sa harap ni Sub-Aro. Pagtingin sa ibaba, umungal siya, sa tingin mo ba ay nanalo ka na, tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Si Sub-Aro, na nakaharap sa TGA, ay nagsabi na ang tagumpay ay hindi ang kanyang layunin, kaligtasan ng buhay ay. Napaatras si TGA,
nabigla, habang si Sub-Aro, na nababalot ng enerhiyang bahaghari, ay nagpahayag na siya ang bahala dito. Maraming dagwang bola ang sumabog mula sa kumakalat na dugo sa aspalto. Ang MP ng Sub-Aro ay bumaba sa 931st. Napangiwi si TGA habang nilalamon ng malagkit na substance ang ulo niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ganap na nakakulong, natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi makahinga o makakita. Inulit niya sa isip ang pangalan ng kanyang kapatid. Si Sub-Aro, na nagpahaba ng isang madugong sinulid mula sa kanyang palad, ay nagsimulang magbilang. Sa pagbangon niya, pag-abot ng 7, iniabot niya ang pangalawang kamay. Ang TGA ay hinayla pa mula sa larangan ng digmaan. Sa ika-10 segundo, iniunat ni Sub-Aro ang kanyang kamay, muling isinaaktibo ang kasanayan. Nawala ang malagkit na sangkap. Si TGA, nagulat, ay sinuri ang kanyang mga palad, napansin na ang dugo ay nananatili patunay ng pagpapatuloy ng kasanayan. Siya ay naghanda upang ituloy, ngunit itinaas ang kanyang ulo upang mahanap ang isang makapal na pulang fog. Ang galit ay nagpasigla sa kanyang mga iniisip, nakilala niya ito bilang isang tiyak na nakatime na smoke screen. Umalangaw-ngaw ang mga salita ni Sub-Aro kaligtasan ang kanyang layunin, at nakamit niya ito. Namumula, naikuyong ni TGA ang kanyang kamao, ang kanyang katawan ay nagliliyab sa gininto ang apoy. Siya ay tumili ng galit, inakusahan si Sub-Aro ng pagdaraya, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit. Nakanganga ang bibig, sumigaw siya na si Sub-Aro ay mayabang, naniniwalang makakatakas siya. Biglang natigilan ang blonde, nakaramdam ng presensya. Isang mahinang boses ng lalaki ang tumawag sa kanyang pangalan. Bakas sa mukha niya ang takot habang umayos siya. Hindi pinansin ang pawis na dumadaloy sa kanyang mukha, sinulyapan niya ang mga bagong dating sa gitna ng rebelyon. 3 lalaki ang nagmaterial sa kanyang harapan. Ang isa, na nakasuot ng puti at asul na suit, ay mahinahong nagtanong tungkol sa kaguluhan, isang malambot na ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Si Haka Renji, kasama ang isang nakastubble na lalaking nakasuot ng smiley face na headband, at isang mabigat na butas na nakasuot ng bilog na salaming pang-araw, ay nagmamasid sa kanya. Nakilala ng TGA sina Shikishima at Yudo, na pagtantong lumampas siya. Bumaling sa mga nakababatang tao, sumigaw siya na wala siyang oras para sa mga paliwanag, ngunit ginapos siya ng isang gintong tanikala habang kinakaladkad siya ng may hawak nito. 3 maitim na silweta ang lumabas mula sa hamog, ang isa ay ngumisi, nagkomento sa labis na gulo. Napuno ng takot ang mga mata ni TGA nang makitang papalapit sila. Napagtanto niyang lahat ng 7 gold rank ay nagtipon. Si Renji, na sinasabi ang buong pangalan ni TGA, ay itinutok ang kanyang kumikinang na gininto ang espada, na pinapansin ang mga tanikala. Ang kanyang dilaw na kumikinang na mga mata ay walang pakialam habang humihingi ng paliwanag. Nagnganga ang ngipin ni TGA. Ang papalubog na araw ay lumubog sa likod ng mga gusali. Sa isang rooftop, lumuhad si Sub-Aro, HP sa 5, MP sa 2, nakabrace ang mga kamay sa lupa. Tumingin si Sub-Aro sa ibaba, na pagtantong hindi siya hinabol ng kanyang kapatid, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, kinikilala na ang kanyang kapatid ay talagang mabigat. Kung muli siyang nahanap ni TGA, wala sa tabi niya ang swerte. Sinulyapan niya ang kanyang kamiseta, napansin niya ang malaking butas sa dibdib, na nananagoy na ang bagong kamiseta ay gutay-gutay na ngayon. Kinakabahang natatawa sa pag-iisip sa mga naiwang shopping bag na naiwan sa kafe. Nakaramdam siya ng matinding panghihinayang sa mga bagay na nasa sabik niyang bilhin. Nakaupo sa sahig, ipinatong niya ang kanyang siko sa kanyang tuhod, na sinasalamin ang kanyang kaligayahan sa pagbili ng mga bagay na iyon. Naikuyong niya ang kanyang kamao sa kanyang dagwang dibdib, na pagtanto na upang makamit ang kalayaan, kailangan niyang lumaban. Isang panandali ang larawan ng isang latte macchiato ang sumagi sa kanyang isipan, na nagpapaalala sa kanya na dapat siyang lumakas. Naalala niya ang masikip na aparador na tinawag niyang bahay, na nangakong hindi na babalik. Sa panibagong determinasyon, tumangala si Sub-Aro, nangako sa kanyang sarili na lalakas. Pagsapit ng gabi, isang pagtatanong na sigaw ang bumalot sa hangin sa harap ng isang itim at pulang gate na may markang timer.
Itinuro ng isang babaeng may itim na buhok ang isang grupo ng mga lalaking nakatayo sa tapat niya. Galit, hiniling niyang malaman kung paano hindi nila inireserba ang gate, na binabanggit na ang lahat ay nakumpirma sa website. Ang mga lalaki ay tumingin sa kanya na may mapagmataas na mga ngiti, ang isa ay walang pakialam na nagsasabing wala siyang pakialam sa reserbasyon. Ang isa naman ay tumawa, tinutuya ang kanyang hitsura bilang mahina at hinihimok siyang tumabi. Ang batang babae, na nakakuyom ang mga kamao sa itim na guwantes, ay gumanti sa tonong hindi nasisiyahan, na nagtatanong kung siya ba ay talagang mahina. Nakangiti ng malawak, si Ami Sika, isang bronze player sa isang maikling itim na jacket na may pink na lock ng buhok na bumabalot sa kanyang mukha, ay nagpahayag na malinaw na hindi nila kilala kung sino siya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa amusement, nangako siyang paalalahanan sila. Pagkatapos ay lumuhad siya sa harap ng lalaking naka-white shirt at salamin, itinuring ng lalaki na mahina si Sika, hinihingi niyang malaman ang kanyang antas. Si Sika, na may nakikitang mga gasgas at nakapikit ang kanang mata, ay nagpahayag na siya ay nasa ika-8 antas, na nagtatanong sa kanyang pangangailangan para sa impormasyong iyon. Ang lalaking nakasuot ng puting kamisete at salamin, na nakaposisyon sa pagitan ng kanyang mga kasamahan sa koponan, ay tinasa siya bilang hindi gaanong mahalaga, na napansin ang kanilang average na antas na 13. Si Grax, na nakalabas ang kanyang dila, ay kinumpirma ang kawalan ng kakayahan ni Sika na talunin sila ng mag-isa. Si Sika, na nagpatibay ng isang pakikipaglaban, nakilala ang kanyang kawalan. Isang lalaking nakaitim na sweatshirt ang nagsimulang kumatok sa pulang pinto, na nagmumungkahi na sila na ang bahala sa gate. Ang lalaking nakaputi, nakangiti, ay nagpahayag ng kaayusan ng mundo, nilalamon ng malakas ang mahina. Pinalibutan ng pangkat ng GRS si Sika. Nagtanong ang lalaking nakaitim kung hindi iyon totoo. Nakakuyom ang mga kamao ni Sika, ang malakas ay lumalamon sa mahihina. Naiintindihan ko iyon ng husto. Wala kang talento, hindi ka kasama sa aming koponan.